Sa mga may planong mangregalo po ng alagang hayop ngayong Pasko, may paalala po riyan ng ilang animal welfare group. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Kung merong magre-regalo sa'yo ng alagang hayop ngayong Pasko pero surprise o hindi mo alam, tatanggapin mo ba? Yes po. Bakit? Ay parang tao din po yan. Meron ka alaga? Meron aso. Oo, kahit ano, basta galing sa kusino. Ready ka ba? Opo. Gamot, may bakuna, may pagkain. Ikaw ba merong alaga? Mayroon po. 2 tuta po. Maliit pa po. Sa pet shop na ito sa Arayat Market sa Cubao, Quezon City, inaabangan na raw ang bisperas ng Pasko kung kailan kadalasan silang dinadalaw ng mga suking naghahanap ng ireregalong alagang isda. Dati, last year, pag may nagsabi na, magkano to kasi pang regalo. Siguro itong mga 24 or 23, ganun ang ano eh. Kasi pag ano ng Pasko, pagsapit ng Pasko. Pero dumarami ang nagpapaalala, hindi basta dapat inireregalo ang pets. Tulad ng animal lover na si Heart Evangelista. I'm really against that. So it never should be a gift unless na matagal na talagang ng pamilya, ng anak na magkaroon ng aso at whether maalagaan ng bata or not, the parents will be 100% there. Sang-ayon din ang ilang animal welfare group na dapat piliin ang pagbibigyan. If the person that you're going to give this gift of a pet turns out later to be not ready to the commitment, to be not capable of providing that needed care, attention, and needs, no, that dog, that pet will end up suffering. Marami na raw nagpa-rescue sa kanila ng mga alagang napabayaan dahil hindi handa ang amo. Ibinigay, binili, at eventually dahil hindi na kayang alagaan, burdensome na ito sa pinagbigyan, napabayaan, pinabayaan ng pag-alagala. Kung bata ang pagbibigyan, mainam daw na tingnan kung kaya itong alagaan ng magulang. Who's paying for the medical bills? Who's buying the dog food? Who's buying the beds? Who's buying the milk? It's the parents. You're not just making the kid happy, but you have to check on the parents' capability to take on that responsibility as well. Kung handa at kayang mag-alaga ng reregaluhan, maganda rin daw na ibagay ang ibibigay sa kanya. You have to do your research also, no? What kind of temperament na mababagay dun sa taong yun. Kung yung taong yun ay isang senior na pala, why would you give it a German Shepherd or a Husky? These are active, hyperactive dogs. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang sabi naman kaya dyan ng netizen sa pagreregalo ng alagang hayop this Christmas. Ano nga kaya? Sabi ni LJ Abad, masaya raw kung makatatanggap siya dahil bihira lang daw yang ibigay. Pero dapat ready ka. Oo Sabi nga. naman po ni Ellie Briones, dapat mag-ingat dahil mahigit 10 taon nga namang commitment ang pag-aalaga po ng hayop. Para naman kay Kersey Vergara, nakasasatisfy daw ang makatanggap ng aso. Pero dapat daw siguruhin na tratuhin din sila bilang pamilya. Hindi raw kasi ito basta-basta. Ayan, big no naman ito para kay Steph Amosco. Hindi raw kasi material na bagay ang mga hayop at katulad nating mga tao ay may feelings din sila. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga nais din po kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM lang po kayo sa Facebook page ng Balitang Hali.